Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tayo handa na naman ba kayo? Handa ba kayo? Handa na ba kayo? Eto. Napansin na ba ninyo na gamit at ginagamit ang iso ng di umano ay pagsuspindi kay Mayor Baste Duterte ng Davao? ESO? Anong? Oy, Barat Bay, may bago na. Hindi na, ESO na, ESO. Okay. Lap trip na naman to, Okay, play. Napansin na ba ninyo? Hindi. Na gamit at ginagamit ang iso ng di umano ay pagsuspindi? ESO. Bubo ka na, bulol ka pa no? ESO. Utay lang mo, may kape. Bubuoin mo na naman yung gabi ko. ESO ko mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hindi kay Mayor Baste Duterte ng Davao City as mayor. Kahit wala namang order o wala pang black and white para siya suspindihin kung ano man, maingay na ang mga Duterte supporters. Oo, putang ilan nyo kayo nag-ano naman Wait lang, ba't nyo sa amin sinisisi? Kayo naglabas nyo na. Ba't sinisisi mo sa amin? Putang ilan to, naghanap ng damay ang putik. Kayo naglabas nung about sa suspended kay Mayor Baste Tapos ngayon, sasabihin nyo kami, anak ng timang talaga to anak ng timang ka naman talaga. Ay, lako. Condolence sa ano dyan, sa Abno. Condolence sa'yo. Or DDS, including vloggers. Alam niyo bakit? Bakit? Kasi ginagamit niya ito para makakuha ng suporta bilang magalit ang taong bayan sa ating administrasyon. Ang galing talaga ng mind. Ang galing talaga ng mind conditioning mo, Mike Ubi Puta na kayo naglabas dun tapos sasabihin nyo kami. Galing-galing ni Mike Ubi para daw magalit ang taong bayan sa administrasyon. Sira ulo, matagal nang galit ang taong bayan sa administrasyon. Hindi mo ba alam yon? Ba hindi mo alam? Matagal nang galit ang taong bayan kay Marcos. Noon pa, hindi ka pa pinapanganak. Kasi pag sinuspindi, suspindi. Sasabihin, hinaharas sila. Sasabihin, pinipersonal sila. Kaya gusto nilang mangyari ito para sa ganoon makakuha ng suporta sa taong bayan. Ang hindi alam ng mga DDS, ang taong bayan ayaw ng ganyan. Sawa na sa ganyang gimmick. Alam mo? Hoy, taong bayan daw. Ang alam daw ni Mike Abe, ang taong bayan daw ay ayaw daw ng ganito. Alam pala ni Mike Abe, may sariling power si Mike Abe. Eto, may 676 na nanonood sa akin. Taong bayan yan hindi yan mga robot kagaya ng mga viewers nyo. Tatanungin natin, guys, alam nyo ba daw, ayaw nyo ba daw ng ganitong kay Baste sa administrasyon daw? Yung mga paninira daw sa administrasyon, ayaw nyo. Kayo mismo magsabi kay Mike Abe, dali. Awatin nyo ako. Easy lang, Ate Edith, easy lang, easy. Wag mong paluin ng pala sa mukha. Ang alam ng taong bayan, pag sinuspindi ang isang particular na local official, ibig sabihin may basihan. Dahil ang nagsususpindi naman kadalasan. Ngayon, tatanungin kita, Mike Abe. Ito tanong lang naman. Anong basihan ng gobyerno na ipasuspindi si Governor Obahib? Anong dahilan ng gobyerno bakit pinasuspindi si Mayor Rama? Anong dahilan bakit pinasuspindi si Garcia? Si Garcia ba yon, yung babae? Sino ba yun, guys? Sino ba yung babae na pinatanggal? Sino ba yon?
Oo. Sino ba yung babae na yon yung pinatanggal? Itong kailan lang? Oh, may mga sapat man dahilan yon. Na, bobo ka talaga no? Sa mga local executive ay ombudsman. Aba. Dahil may nagfile sa kailang kaso at may nakita silang basihan o probable cause para suspindihin. Probable cause. Ito karapatan ng ombudsman mag-disiplina, mag-suspindi, mag-dismiss ng mga taga-gobyerno. Elected, Tapos? appointed, local official. Appointed. Si Kibulo yun. Grabe si Mike Abe, no? Alam niyo kung ganito magiging mindset ng lahat ng tao sa mundo, wala na, giba na yung mundo natin. Yung tipong kapag hindi ka napagbigyan, magagalit ka. Diba? Eto, hangang-hanga. Yuri mo, dati hangang-hanga ka sa isang tao. So, paano mo kami mapapaniwala, Mike Abe? Sa mga pinagsasabi mo, dyan sa vlog mo. Unang-una, dati, mahal na mahal mo si Pastor Apollo Kibuloy. Suportado mo, ikaw na nga mismo nagsasabi kay Pastor sa mismong mga interview mo na si Pastor Apollo Kibuloy iba at sobrang bait ng taong yan. Ngayon, Mike Abe, asan na yung mga pinagsasabi mo na yan? So, ibig sabihin, sinungaling ka. So, ibig sabihin, hindi ka na namin dapat pagkatiwalaan ngayon kasi galit ka na kay Pastor Apollo Kibuloy Dati, puring-puri mo si Pastor. Ngayon, tinatarantado mo na. So, ibig sabihin, noon pa man, sinungaling ka na. Tapos, maniniwala pa ba kami sa'yo? Di bobo ka. Diba? Tapos, ang masama pa niyan, pati yung Duterte, dinamay pa nitong ulupong na to. Hindi ka lang nabigyan ng hinihingi mo kay Pastor Apollo Kibuloy, nagkaganyan ka na. Ngayon, gusto mo kami paniwalain sa kabubuhan mo? Ngayon, tapos pag na-reactionan ka, bakit nyo ginagamit? Bakit nyo kinakausap ang video ko? Ha? Alam niyo, nung napanood ko yung kay Mike Abe, tawang-tawa talaga ako. No? Tawang-tawa talaga ako kay Mike Abe. Bakit daw kinakausap namin ng Banateros ang video niya? Siguro wala talaga. Siguro ano lang to, no? Siguro si Mike Abe may tiga-upload to, basta may tiga-gawa siya ng channel niya. Kasi yung reaction, hindi niya pala alam. Kasi sabi niya, bakit daw pinapanood? Bakit daw kinakausap yung video niya? Anong klaseng ano yun? Anong klaseng katangahan yan, Mike Abe? Nag-vlog ka, hindi mo alam ang mga rules, condition, at mga dapat mangyari sa video mo dito sa social media. Kung ikaw nga, social media, hindi mo ba alam yon? Anak ng teting na yan, sabi niya, oy, Banatbay, bakit mo, mga Banateros, bakit nyo kinakausap ang video ko? Kinakausap daw video niya? Tanga lang. Kinakailangan ang pagsuspindi. Yan ay under 1987 Constitution. Walang control at Constitution. Office of the President sa gawain ng Office of the Ombudsman. Ang trabaho lang ng DILG, Department of Interior and Local Government, magrekomenda, mag-file ng kaso, pero ang gagawa nito, Ombudsman pa rin. Yan. Alam namin. Sa ngayon, wala naman akong nakikita pang matibay na basihan para gawin yan. Pero iniingayan Sino ba ang susundin ng Ombudsman? Pag inutos ba ng presidente na ipatanggal si Baste, halimbawa, inutos ng presidente, isuspindi niyo na si Baste. Sinabi niya sa ombudsman. Yung ombudsman ba makakatanggi kaya yon? Kaya ba nilang tanggihan si presidente? Tanungin nga kita, Mike Abe. Alam namin yun na doon talaga manggagaling yun. Pero, ang tanong dyan, kapag inutos ba, yung utos ba ng presidente kayang tanggihan ng ombudsman? Yan ang tanong dyan. Kaya wag kang anga. Para makakuha sila ng suporta sa taong bayan. Inuulit ko, ang taong bayan ayaw na ng ganyang gimmick. Wala nang epekto sa taong bayan ng paawa dahil sa sinuspindi o tinanggal, lalo na ang Duterte. Ang mismong mga maka-Duterte nung araw. Wala kang pakialam si Bastin na kahit patanggal niya, paawa, ipik na pinagsasabi mong inayupak ka. Penging kape. Ano pinagsasabi mo?
na pawaypik ang mga Duterte. Tuwang-tuwa nga si Mayor Basti. Kung sakali mang matuloy makakapagpahinga siya. Makakapag-basketball siya, makakapag-dota siya ng matagal. Pagtado, fake news ka talaga no? Tapos ngayon nga, pag nabanat-banatan ka, sabihin, bakit kinakausap ang video ko? Sira ulo. Pag nabanat-banatan ka, sabihin mo, ba't mo kinakausap video ko? Parang alam mo si Mike Abe kaboses ka na nung isang vlogger. Bakit mo kinakausap ang video ko? Hindi ka naman, baliw ka ba? May katunog na boses no? Baliw ka ba? Ba't mo kinakausap ang video ko? Mga banatiros. Bakit nyo kinakausap ang video ko? Anong meron sa video ko? Huwag niyong pakialaman ng content ko. Ay ka, Mike Abe. Nag-alisa na. Sumuporta na sa Marcos administration. Ngayon? Yung aking analysis, opinion. Putay na, hindi Analysis? Paano analysis? Inabalitaan na namin yan. Bobo. Eto daw yung analysis na. Ito pati analysis, hindi mo alam. Alam mo ba yung analysis na ibig sabihin ng analysis? Mike Abe. Minsan nga Mike Abe, magdebate nga tayo. Grade 2 versus attorney daw. Attorney daw. Kasi 'di ba dati sa Kalingap, pakilala nito attorney. Attorney daw siya. Analysis, nabalitaan na namin 'yan, yung mga pag-alis ng mga kapartido ng mga Duterte na nagsilipatan na. Nabalitaan namin yan sa TV pa nga, binalita pa nga yun. Tapos sasabihin mo, analysis mo? Ha? Bobo. Dahil sa sinuspindi o tinanggal, lalo na ang Duterte. Dahil ang mismong mga maka-Duterte noong araw, nag-alisa na. Sumuporta na sa Marcos administration. Alam namin yan. Bago pa ilabas yung video mo na yan. Kaya hindi mo matatawag na analysis yan. Alam mo meaning ng analysis, Abe? Tayo na, ito na naman, tuturuan na naman kita Ito may hirap sa'yo Gusto mo, lagi kang tinuturuan Ito, sige, pagbibigyan kita. Sabi nga ng iba, kapag ang iba hindi alam, huwag kang maging madamot na para turuan ito. Ito, tuturuan kita ulit. Ito na, lagi nga lang tinuturuan to si Mike Abe. Magtanda ka naman, Mike Abe, napapagod din ako kakaturo sa'yo. Ito, magre-research tayo. Wait lang, Googly. Googly, no? Ito, magre-research tayo, Google. Okay, Google tayo, Mike Abe. What the meaning of analysis? Meaning of analysis. Analysis, Mike Abe, tatagalogin ko in Tagalog. Sana? Wait lang, ito. Wait lang. Asan na ba yan? Language to. Hanapin natin Tagalog para lubos mong maintindihan, Mike Abe, Tayo na, pati analysis, hindi mo pala alam ang ibig sabihin yan. Wait lang, hanapin natin. Pilipino. Yan, Pilipino. Pagsusuri. Ito, Mike Abe, Tana, Mike Abe, alam mo, minsan, dati hindi ko to ginawa sa mga kapatid ko. So, yun lang, ginagawa ko to. Hindi kasi sayang kasi si Mike Abe. Endangered species na rin to sa mundo Kailangan mapagtuunan ng pansin niya. Kukunti na lang kasi sa mundo may mga ganyang katangan na ng mga tao Kaya kailangan natin pagtuunan ng pansin. Eto Mike Abe. Ang analysis, ang meaning ng analysis ay pagsusuri. Alam mo ba? Intindihan mo, analysis, pagsusuri. Yan Tagalog yan see. Tingnan natin analysis, pakinggan natin. Analysis. Analysis of paralysis. Ba't may paralysis dito? Diba? Pagsusuri. Narinig nyo ba? Pagsusuri. Mike Abe, pagsusuri. Ngayon, dito kasi sa video mo, sinabi mo na
ang mga dating Duterte ay nagsilipatan na sa Marcos. So hindi mo masasabing pagsusuri yun, ha? Hindi mo masasabing, kasi sabi niya kasi, ayon daw sa kanyang sariling analysis. So paano magiging analysis yun? Nabalitaan na nga namin yun. Paano analysis, Mike Abe? Grabe ka naman, Mike Abe. Huwag mo kaming gawin tanga. Hindi kami kasing tanga mo. Hindi alam mo, Mike Abe, kaya ako to ginagawa is para ituwid ang pagkakamali mo na ginagawa mo rito sa mundo. Kasi ikaw, may edad ka na, Mike Abe. Hindi ko naman sa sinasabing mamatay ka na agad. Pero kung gusto mo, mauna ka na. Walang problema yon. No, walang problema yun, Mike Abe. Padalan ka na lang libanat bay ng isang 3 latang tinapay tsaka kape dyan, ha? Ngayon, ganito, Mike Abe. No? Kaya kita itinutuwid palagi kasi talagang mali ka eh. Tsaka medyo may edad ka na, Mike Abe, kailangan ng mga ganyang edad katulad sa yun. Medyo nagbabawi-bawi na ng kasalanan sa mundo yan. Ako, bata pa ako. Mahaba pa yung itatagal ko sa mundo. So okay lang naman din na magkamali pa rin ako kasi mahaba pa ang panahon ko dito sa mundo. Kaya maitutuwid ko pa yan balang araw. Kaso ikaw, Mike Abe, matanda ka na. Kailangan mo na magbago. Kailangan mo nang ituwid ang mga pagkakamali mo. Huwag mong ituloy-tuloy ang pagkakamali mo. Totoo dito, analysis mo. Ayon sa sarili mong analysis. Paano magiging analysis yan? Nabalitaan na namin yan. Huwag kang ganyan, Mike Abe, ha. Masama yung masama yung content mo. Pangit yung ganyan gawain. No? Balik tayo dito kay analysis. Po yung aking analysis, opinion sa okay. kuyang. Ayun. Okay? Analysis, opinion. Okay. Magkaiba ang pagkakaalam ko, Mike Abe. Ito na naman tayo. Tuturuan na naman kita. Ito si Mike Abe. Nakakainis eh. Mike Abe, tuturuan na naman. Alam ko, Mike Abe, magkaiba ang analysis sa opinion. Ito ha. Mike Abe ha. Meaning. Ulit. Ito na naman tayo. Visit yan. Pahirapan ako ni Mike Abe. Meaning of opinion. Opinion. Yan. In Filipino, opinion is palagay. Palagay daw, palagay. Dito tayo. Yan na, Mike Abe. Opinion is palagay. No? Ang analysis ay pagsusuri. Mike Abe, you hear me? You hear that? You hear me? Okay. Ang opinion ay wait lang, baka magkamali tayo. Opinion. Opinion mo yan. Parang opinion mo. Ibang-iba po yan sa analysis. Hindi ko po, Opinion. Opinion. Sariling opinion, own opinion. Wait lang, own opinion. Sariling opinion, sarili mong pag-aaral, ganun. Ang hindi pala pag-aaral, sarili mong desisyon, ganun, parang ganun. Kaya marami kasing words or marami kasing meaning ang opinion na salita eh. Pwedeng sarili mong pag-aaral, pwedeng sarili mong idea, sariling basta gano'n, no? So ibang-iba 'yan sa analysis. Hindi mo pwedeng pagkumparahin ng analysis sa opinion. Magkaiba 'yun, ha. Parang lang 'yan, Romualdez to Tamba. Magkalayo ang Marcos sa Duterte, gano'n 'yan, ha? Hindi gano'n. Huwag kang tanga-tanga, Mike Abe. Yung sinasabi ko sa iyo eh. Tapos ngayon, pag napahiya. Maraming salamat, Ma'am Ethel, shoutout po, maraming salamat po sa blessing. Huwag ganon, Mike Abe, ha. Pag-unawa, yun, pwede. Pag-unawa na. Pag-unawa ba yun? Kasama ba yung pag-unawa doon? Kakatawa ka, tanga. Kakatawa daw, si tanga. Opinion is basis. Analysis gamitin mo para sa estimating method. Sabi ni Ma'am Edith, magkaiba yung analysis sa opinion. Pag opinion, makakapasok ka. Pag analysis, ilaalis ka.
Visit ka, Ramil. Visit to si Ramil. Pisti kang yawa ka. Opinion, bukas yun. Oh, yes, we make a little shoutout. Pagkakaintindi mo sa pinag-uusapan. Pag nakakaintindi mo sa haka-haka. Naku po, tayo na. Napasok na yung haka-haka. Ay, naku po. Scammer. Ang dali na naman si Scammer. Mga alagad doon ni Mima. Ito yung mga alagad ni Mima. Mga matulonggis. Ang opinion yun, nakabaliktaran ng close yun. Ano? Kabaliktaran ng opinion. Opinion. Kaya na, Mike Abby, tinuturuan ka namin ng maayos dito. Maging maayos ka naman sana. Huwag ka naman sanang ganyan, Mike Abby. Tanga na, ako, hirap na ako kakaturo sa'yo, Mike Abby. Huwag kang ganun, ha? Okay, play natin. Sige lang po. Sunod na pag-usapan, ito pa rin. Duterte supporters hirap na ipagtanggol ang lumalabas na mga isyu. May binabasa pa rin. Sa mga public hearing ng Kongreso. Human rights issue, drugs issue, budget, committee of operation, justice, at iba pa. Hirap nila yung i-depensa at ipagtanggol. Kasi po, hirap nila i-depensa at ipagtanggol eh. Hindi naman kayo sumasagot sa amin. Pag binabara namin kayo, di ka, Mike Abby, ilang beses na kitang binara, di ka naman sumasagot. Paano ipagtatanggol? Paano nga ano? Ang huso mo, nipis na ng huso mo. Dito, di umano extrajudicial killing, human rights violation. Di umano kampanya laban sa drugs, pero ang nawalang buhay ay mahirap na natukhang. Pero ang malaking sindikato ay buhay na buhay noon at hindi naman po nagalaw. Kaya itong mga isyong ito, mahirap nilang i-defend. Kaya pala buhay ka pa. Kaya nga pakaunti, ultimo congressman, nag-alisa na sa kampo ni Duterte. Wow. Mga local executive na kaya nag-alisan yung mga yon, siyempre takot mawalan ng alam mo na. Partido ng PDP laban, nag-alisa na. Yan po ay hindi masagot ng mga Duterte followers at mga vloggers. Ano hindi namin masagot? Mike Abby, paano hindi namin masagot na nagsialisan? Kaya sila nagsialisan kasi takot silang mawalan ng kapangyarihan sa gobyerno. Yun. Ilang beses na namin sinagot yan eh. Hindi nyo lang talaga tinatanggap yung sagot namin. Walang laman utak eh. Paano natanggap eh? Pinagsama nga yung opinion tsaka analysis eh. Sariling opinion, sariling analysis niya daw. Analysis, nababalita sa TV. May sarili kang analysis. Bobo. Analysis dapat pinag-eralan mo or may ano ka. Tapos ngayon nababalitaan namin tapos analysis mo na. Sira ulo. Alam nyo kung bakit? Bakit? Depensa talaga yan. Kaya yan ang dahilan sa aking analysis at opinion. Patuloy na analysis at opinion. Dapat pala dito sa channel mo, Mike Abby. Dapat pala dito sa channel mo, kasi ito yung channel niya, Mike Abby Opinions. Dapat dun sa isa, yung Pinoy TV. Dapat naman dun, ma-analysis TV. Sarili daw. Ito pa, may isa pa yan. Ito. Itong pag-usapan po natin ngayon na topic ay ako hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan itong si Atty. Harry Roque. Ayaw ko na sana siyang patulan pero alam mo naman, abogado yan. Dating spokesperson ni... Ikaw, abogado ka rin naman Pwede, may karapatan ka na patulan mo si Harry Roque. Bares lang naman kay abogado. Di ba sabi mo dati sa Kalingap yan, abogado ka? Nag-ano ka pa nga dati dun sa amin eh. Baka nakakalimutan mo na, Mike Abby. Nag-ano ka nun sa malaking TV, nag-Zoom. Zoom ba yun? Pinangaralan mo kami. Sabi mo, bilang isang attorney, ay dapat panatilihin natin lagi ang karapatan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa batas. Baka hindi mo makasabihin mo na, hindi ko pa nakakalimutan yun. Andyan yung sa video mo, burahin mo na. Pero nasave ko na yung iba eh. Tapos gugulat ako, isa ka lang palang broadcaster sa SMNI. SMNI na nga lang yung nagtsatsaga sa'yo, tinarantado mo pa. Si Pastor Apollo Kibuloy na nga lang yung nag-aruga at nagmahal sa'yo ng tunay kahit ang pangit ng ugali mong hayop ka, tinalo mo pa. Ano nga sabi mong, pares kayo ka-attorney ni Harry Roque, pinagayabang mo dati sa amin yan eh. Tapos ngayon hindi mo kayang panindigan.
President Duterte. Ibig sabihin dapat kagalang-galang. Kagalang-galang. Ang hugutan niya, sinasabi niya, ay malalim at may kabuluhan. Ikaw ba? Attorney ka rin. Kasi dapat, sabi niya, kapag isang attorney daw, katulad daw ni Harry Roque, is dapat daw kagalang-galang at malalim daw ang pinaghuhugutan ng mga sinasabi niya. Ikaw rin naman attorney ang pagpapakilala mo sa amin. Bakit ang babaw ng mga analysis mo? Ang babaw ng mga opinion mo? Attorney ka. Kagaya ng sinabi mo, bumabackfire lang din sa'yo. Anak ng teteng kamay kabyo. Sa'yo magtutulog ka eh. Di nata natutulog to si Mike Abe, no? No, hindi nata natutulog to, no? 2 channel nito eh. Upload dun sa kabila, upload dito. Magkano kaya kinikita nito? Di alam nyo mas malaki kita nitong si Mike Abe talaga. 2 channel, lahat yan monetize. Diba? Tapos, di umano. May 500k per month yan sa kay Ma'am Sitars. Diba? Laki nun. Di umano lang naman di umano. Parang nagtatanong lang Tanong lang naman nyo, may Abe, totoo ba? Bukod sa Raptor, may 500k ka? Daw. Di umano na sahod buwan-buwan. Sana all. Kaya pala nasa bahay na lang yun. Pero ang galing na may Abe, no? Nasa bahay ka na nga lang, nakapolo ka pa. Para disente nga naman. Para disente nga naman tignan. Tapos ito pa, yung salamin pala ni Mike Abe, may nakausap ako. Yung salamin pala ni Mike Abe, wala palang grado yan. Mike Abe, ano yan? Display. Pag mukhang matalino lang. Mike Abe? Ano yan? Para magmukha ka lang matalino? Anak ng teteng na yun, no? Wala palang grado. Di kasi kahit din ako, nagtataka ako din sa salamin niya. Kung may grado yun, di ba dapat malaki ang tingin mo dun sa mata niya? Hindi, parehas lang yun. So, ibig sabihin, walang ang grado yan. Ano nga lang talaga siguro, yan, props. Para lang mapaniwala kang matalino. Attorney nga Attorney Mike Abe. Baka kahit i-research nyo yan, kahit i-research nyo sa Google, tingnan nyo may lalabas dyan eh. Ito na naman tayo sa Google, Mike Abe. Mike Abe. Tingnan nyo kasi pinangalandakan yan eh. O nandito, Mike Abe, broadcaster, biography. Si Mike Abe, biography. Pero may makikita ka dito na attorney Mike Abe. Wait lang, sana hanapin natin yung attorney Mike Abe. Broadcaster and biography si Mike Abe. So dito, meron pa dito na isang attorney. ATT Mike Abe. Di ba? Eto po 'yun. Ito po yung patunay na itong si Mike Abe is nagpanggap po na attorney. Noong panahon ng ako ay charity vlogger pa lamang po. So ito po, ayan po, kitang-kita po. Ayan po. Nasaan pa? May yan eh. Wait lang. Ayan yung panahon po na dinidiscuss ni Mike Abe si Bal Santos Matubang. Siya po daw ay isang attorney. Ayan po, kitang-kita po sa ating screen na siya po ay isang attorney. Attorney Mike Abe. Grabe tumirada ito, professional nilo. Wala pa kailam. Hindi mo ka manood. Porket professional takot ka na? Di magkaso siya. Putang inang yan. Di magkaso. Totoo naman. Sinabi niya dati sa amin sa Kalingap na attorney siya. Ngayon, dinidiscuss niya si kinukutya niya si Harry Roque na kay siya attorney daw, dapat daw malalim at matalinhaga ang lalabas sa bunganga ni attorney Roque. Siya ba? Attorney siya
Daming katibayan. May mga video kami. Noon pa, sinabi niya na attorney siya. Ayan o, nasa YouTube pa nga yan o, attorney. Ayan o, title o. O, nakita niyo ba yung title o? Attorney Mike Abe, ang bagong tagapagtanggol ni Val Santos Matubang. O. Tapos sasabihin nyo, professional to si Mike Abe. Professional, hindi nga mabinggat ang social media ng maayos. Ang ginagawa. Ako, wala talaga akong pakialam kahit professional or ano ka pa. Kahit kabilang ka pa sa isa 13 bulaang propeta. Wala akong pakialam, promise. Pag tarantado ka, iyari ka sa akin. Kung tayo na, pinagsisigawan niya dati sa amin na attorney siya, tapos babanatan niya si Harry Roque na kesyo dapat pag attorney, hindi daw dapat ganun yung mga asta. So mas lalo siya, attorney siya, di ba? Oh. Kaya wag nila akong tarantaduhin. Ang dami niyang ebidensya, video yan, oh. Panoorin natin. Loloko nyo ko, ha? Pinagloloko nyo ko. Ito, kasamahan ko to sa Kalingap dati. Oh. Panoorin natin yung video niya. Oh, tingnan nyo pagpapakilala niya sa amin. Attorney siya. Oh, asan yung attorney niya? Oh. Ating yung mentoring sa ating mga ilakat. Sa lahat ng vloggers na ating and more for the vlog. Oh, ang bagong tigapagtanggol ni Val, attorney Mike Abe. Po yung ating muling pag-uusapan. Kung pagkakataong ito, dalawa po yung ating muling pag-uusapan. Una, ay ito pong issue pa rin sa mga galawan ng kontrobersyal na si Kuya Val or Val Santos Matubang. Ano po? Oh, di ba? Pinipilit na palaglagin or punahin ng ibang mga vloggers na hindi ko alam kung anong mga agenda. At pangalawa po ay ito hong... Ngayon, eto tanong dyan. Bakit niya pinagtanggol si Val? Binayaran siya ni Val. Alam niyo ba, binayaran siya ni Val Santos Matubang? Kaya niya pinagtanggol si Val sa ano? Pinagtanggol niya si Val Santos Matubang kay Libagan. Si Attorney Libayan, no? Yun ang kinalaban niya. Kaso, nabisto siya ni Attorney Libayan. Tutay na, hindi pala siya attorney. Simula nung nabisto siya na hindi naman pala siya attorney, ayun na, nabiglang nawala yan. Kasamahan namin yun dati. Kasamahan namin to eh. Kaya nabubuisit ako sa kasinungalingan nito eh. Walang yaka, Sir Jay, sakit ng tiyan ko sa kakatawa. Digong Duterte lang sa kalam. Siyempre. Oh. Jay Guevara, nakagraduate ba to? Tae ka lang ni Abe. Terms of experience and educational background. Oh, tangina mo, Ace. Kung ganyan lang din ang basihan mo, mamatay ka na rito sa mundo. Oh, huwag ka na mabuhay. Sama mo yung buong pamilya mo. Tae ka lang ni Mike Abe. Hindi niya nga masagot yung katanungan ko eh. Oh, asan na yung about sa secret deal? May nilabas ba siya? Wala. So sabi mong tae ka lang ni Abe. Baka siya ang tae ko lang. Kung background pag-uusapan, talo ako. Dahil siya, may background siya. Attorney nga daw siya. Attorney nga daw siya. Talo ako dun. Grade 2 lang ako eh. Wala akong background na maganda background ko sa educational. Wala talaga. Talo ako dun. Pero kung usapang talino lang, ewan ko na lang. Tangina yan, oh. Biday siya, attorney daw siya, oh. mga batas. Especially ito pong... Ayun, oh. Pinlag siya ni TMM 143 Balago. Napakaganda nito. Oh, attorney Mike Abe. Biruin mo, tawagin kang ganyan. Kasi yan ang pakilala mo sa amin dati, sa Kalingap. Attorney ka. Kung pala, hindi ka naman pala attorney. Kaya pala nung sinupalpal ka ni Libaya na hindi ka naman attorney, nawala ka bigla. Ano daw? Kaya pala mahiling mang gaslight. Hindi totoo.
Binayaran niya ni Bal Santos Matubang. Oh, ano yun? Binayaran niya ni Bal Santos Matubang. Binayaran niya yan para pagtanggol siya kay Libayan. Tapos nung nabisto siya na hindi pala siya attorney, nawala na bigla. Ikaw, asan ka na? Ba't ka nagkaganyan? Minsan kasi ang kagaguhan, minsan na tinatago pa minsan-minsan. Boss, napanood ko content ni Libayan dyan, di ba? Gusto niya, play pa natin dito eh. Play pa natin eh. Puta na ako pahamunin niyo sa mga katarantaduhan mo, may kabi. Kilala kita, oy. Wala ka pa sa KOJC, kilala na kita. Wait lang ha. Mike Abe versus Libayan. Tingnan mo ha. Tingnan nyo. Eto video. Ilang 2 years ago to. 2 years ago. 2 years ago to ha. 2 years ago. Yung kay Libayan tsaka Mike Abe. Tingnan nyo. Sinerch siya eh. Tapos nung sinerch siya sa mga attorney, wala namang Mike Abe dito. Kakasakit ng COVID-19. Diba? Mawawala na yung COVID-19. Ganun din siguro ang I believe, no? Respect is always earned. Pati titles are also earned. Respeto, ina-earn yan. And yung mga tao na nagsasabi na nawalan ako ng respeto sa'yo. Ano ba sabi ni Attorney Abe? Bakit pulpol itong si Attorney Libayan? Ayun yung title ha. I don't deserve your respect. Wala akong problema doon. You don't have to respect me. Ako lang naman, nagpapahayag ng tungkol sa batas natin. At ngayon nga, mga kabatas natin, pag-usapan na natin ito. Di ba? Meron kasi isang tao, na ang channel niya, ito, si Mike Abe Opinions, abogado daw. For the purpose of this particular live stream, ituturing natin siyang abogado. Bakit? Kasi pumunta po ako doon sa mga comment section niya, yung mga issues patungkol sa atin, Kasi ang nakakatawa diyan, hindi niya pabanggitin na ako yung tinutukoy niya. Mangilan-ngilan, ganun-ganun pa. Titignan mo naman sa comment section, obviously. Pinanatan niya kasi dito si Libayan, tapos pinagtatanggol niya si Bal Santos Matubang. So nung binalikan siya ni Libayan, ito hindi ko kinakampihan si Libayan dito, pero tama naman si Libayan. Nakita lang ni Libayan yung about sa pagiging attorney niya sa comment section sa video niya. Sa madaling salita, yung mga naniniwala lang sa kanya na ang nagsasabi na attorney siya. So dito pa lang, pag-isipan niya. Bakit siya biglang pumasok kay Bal sa community ng Kalingap noon? So ibig sabihin, binayaran siya. Ba't bigla siyang pumasok sa issue or sa community ng Marcos? Ibig sabihin, ayaw na ituloy. Kayo na mag-comment nun. Puta na, liwanag dito. Panggap ka. Puta na, pa kami, tuwang-tuwa pa kami, gumaganon pa kami. Salamat, Attorney Mike Abe, sa payo mo sa amin ng mga small YouTuber, ha. Puta na, malaman-laman ko, puta na, hindi ka pala attorney. Ang tagal-tagal ko dun sa Kalingap, kami yung mga umpisa dun. Kaya wag mo kong paandaran ng ka-fake newsan mo, Mike Abe. Kilala na kita. Wala ka pa sa KOJC, kilala na kita. Sabi mo, invento? Ang dami kong video sa'yo, oy. Nagsasabi ka dun sa Kalingap noon, pine-play ka sa TV. Nagpapayo ka sa amin, nagdarasal ka pa nga noon eh. Bago ka nga mag-lecture sa amin, nagdadasal ka pa eh. Bago ka magpayo, nagdadasal ka pa. Kaya huwag mo kaming paandaran ng ka-fake newsan mo, ha. Tigilan mo, paligyan mo nga mo. Joke lang. Hindi natin gagawin. So yun, ano pa ba yung gagawin natin? At baon na to si Mike Abe, no? Katulad nito. Sabi niya kanina, gawa-gawa lang to ng DDS. Gawa-gawa lang daw to ng DDS vlogger. Wait lang, mamaya na. Ito pala may papanood ako sa inyo. Ito, anak niya to. Kakambal niya pala to. Pares din silang tanga. Ito ha.
Sabi niya kanina, pauso lang daw ng DDS. So, tingnan, panoorin natin to. Nakakuha tayo ng kumpirmasyon. Oh, nakakuha doon ng konfirmasyon na isususpindi si Baste. O, sino ba? Akala ko ba DDS vlogger ang nagpa-fake news, nagpakalat. Eto, yung kapatid mo, yung anak mong malapad ang ilong na pingkang, kulay pingkang itlog ang nagpapakalat nito. Hindi kami. Sabihin mo kami ng mga DDS vlogger ang nagpakalat para siraan ng administrasyon. Bopuls ka. Isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan, itong pagsususpindi. Oh, totoo po yan, sabi niya. Oh. Ngayon kami ng mga DDS, bro, may bat kami. Rebat lang, nagrebat kami. Sa tutusin, sabi nga namin, di pa nga wala pa nga saktong balita or Jay, ba't alam mong pink ang itlog niyan? Eh, bayot mo eh. Paano hindi magiging bayot? Nauna, yung lumaban sa kapwa vlogger. Ang gagawin, magkakasuhan ka. Gawain ng bayot yun. Oo, kapag may hindi siya parinig siya ng parinig, pero ayaw yun. Kita mo ngayon, hindi niya na ako sinasabihan katulad dati. Sinasabihan niya ako na, ay, ayaw kitang patulang kasi mababa. Wala naman nanonood sa'yo. 100 lang. Kasi dati, diba, 100 lang nanonood sa akin. 200. Ayaw kitang panoorin. Walang nanonood sa'yo eh. Pero, nung tumaas yung mga views ko, aba puta na, hindi na nagparinig ang gago. Tapos sasabihin ng tatay mo na kami ang nagpakalat ng issue na yan. Ito yung anak mo, oh. Pinatamaan mo yung anak mo. Hindi lang ito dagok sa pamilyang Duterte, ito po ay dagok sa sambayanang Pilipino. Sabi niya. Pero konting backtrack tayo mga kutsero. Bago natin panoorin yung video. As usual tayo ay magsasata sa mga ibigan natin sa... Ito na. Ito na naman. Segue. Huwag na natin panoorin yan. Sayang ng oras natin. Saka medyo napapagod na rin ako. Medyo pagod na tayo. So ito. Ano pa ba yung natin? Ano pa ba yung mga ibabalita natin guys?